Hi Aries! Ito na po ang inyong weekly Kapalaran Tarot Scope from April 15 to 21, 2024. Kuha lang po tayo ng pinaka-exact messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Tayo nga pala ay live na live. Guys, maring hindi ko mapakita yung pinaka-cards. Pero again, ito naman po ay nire-record din natin, okay? Mapapanood nyo rin to ulit. Pero yung message, okay. Ngayong linggo, para sa mga Aries, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Aries. This week will be straightforward po sa ating rating. Weekly kapalaran. Ayan, may sumasama sa aking kamay. Aries, tatlong cards to. Wait, the Three of Pentacles, the Knight of Wands, and the Lovers. Ang saya. Love, love, love. Bilang nandito pa rin tayo sa inyong season, Aries season. So, happy birthday po sa ilang nagse-celebrate or magse-celebrate na Aries. Hindi nyo pa man ito ramdam, okay? Or, alam mo yon, minsan, kapag nagbe-birthday tayo, maraming tendency dyan eh. Dyan umaangat, parang nagiging emotional ba? 'Di ba? Pero, this is the ideal time. Ideal week ito para hindi mo pagdudahan ng iyong sarili sa paraan na kamahal-mahal ba ako? Mahalaga ba ako? For single, why not actually? The lovers. Ito na yung pinaka-weird. Merong lover. This is the best time or ideal time for finding true love. Why not? May pag-highlight, may pagbibigay din dito pagdating sa iyong commitment or partnership. The Three of Pentacles, the Knight of Wands, may pag-init ng inyong mga determinasyon or inspirasyon. Mapatrabaho man ito or partnership sa work, business. Ang ganda po. Positive lang. May pagka-happy lang ang linggong ito. So, i-claim na natin yan. Pero syempre pa ang buhay, sabi ko nga, minsan umaangat lalo pa andito tayo sa inyong birthday month, birthday season, yung pagiging emotional. Okay, baka dyan kayo, para sa ilan, ay ayaw natin yung stress, yung ilang isipin na hindi okay, nagiging nega tayo. So, iwas lang sa part na yon. At maging bukas ka sa ilang possibility kung saan pwede kang merong ma-meet na ilang tao na pwede kang mag-benefit. Hindi sa meron tayong hinihintay na kapalit every time. Pero kung magiging bukas ka sa mga posibilidad na ito, hindi mo pa man maramdaman ngayong linggo. Tayo ay weekly. Okay? Kahit sa simpleng approach mo kung paano mo pinapaangat yung iyong social side, yung pagiging sociable mo. Hindi man ngayon agad-agad yung benepisyo, pero unti-unti man ito, gaano man kabagal. Pero maaaring yung mga taong ito na pwede mong higit na, kumbaga, makasama or makausap ngayong linggo, sila yung pwedeng mag-benefit sa iyo eh. I mean, meron silang mayaambag. Hindi man ito may patungkol sa pera or kalakihan na something merong value, pero sa huli, maiisip mo na ito pala yun. Ito yung dahilan. Ito yung mga taong yun na unti-unti ay nagbigay daan sa akin para makarating dito sa magandang posibilidad pa patungo sa inyong mga highest potential. Hopefully, nakuha nyo si Munshal doon. Be open lang. Stay open sa mga posibilidad this week. Dito, pumapasok ang inyong friendship or ilang social groups. Kahit sa simpleng pagpapayo, maaaring meron kayong mapulot sa kanila na makabuluhan ngayong linggo. Or sa mas practical, meron talagang events, party, dahil nga andito kayo sa inyong season, birthday season, merong something kayong isa-celebrate kasamang ilang taong mahalaga or mahal niyo. Kapareho man, pamilya, or ilang kaibigan. Ngayong linggo, para sa inyo, Aries. Hi Taurus, weekly Kapalaran Tarot Scope from April 15 to 21, 2024. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Taurus, ngayong linggo, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Taurus, this week,
Anong maiiwan natin sa mga taong ito? Taurus, ngayong linggo. Ayan, ang dami, pero pipili tayo ng pinakapabagsak. Napakarami nito, ayan. Okay. Ace of Pentacles, the Death card. Hindi po kailangang katakutan or laliman ito. Meron lang tong kalakip na mensahe. At ito na yon. Taurus, this week, new beginnings. May new beginnings. Dadaan ka sa transitions, transformation. Kasi weekly tayo, kahit sa simpleng pakiramdam na may kaugnayan sa relasyon, Knight of Cups, pera, Ace of Pentacles, or dito nga po, sa yung pwedeng umangat na feelings, emotions. Okay. Maaaring meron kayong gusto nang tapusin na ilang alam nyong hindi na nagwo-work. Ito hindi naman kailangan agad-agad relasyon. Depende na to guys, kahit papare-pareho kayo ng, ulitin ko, ng sign, napakalawak ng astrolohiya, pero kung saan nagbibigay diin right now, Taurus, ang inyong buhay, kung saan kayo nag-iiwan ng higit na enerhiya o prioridad, may ilang changes dyan. Or kung saan nyo itong papaangatin, yung ilang pagbabago. Okay, sige. Mag-iwan tayo ng senaryo. Halimbawa, kung andito kayo sa isang relasyon, married couples, attached, sa first scenario, sa part na yan, kung para bang, minsan, di ba, kapag masyado na kayong komportable sa isa't isa, naiinip ang ilan, maybe isang sign na ito, why not try something new sa inyong connection, something different. Yung approach nyo, kung paano kayo sa isa't isa, sa inyong commitment. Okay, sa inyong paraan. Kung paano mas mapapalalim ang connection ito. For some, maaaring dumaan sa renewal or rebirth. Kumbaga parang yung feeling na kayo nagsisimula ulit sa una or magsisimula sa una, may ilang changes. Patuloy na may magandang movement tayong nakikita dito. Hindi nyo pa man ma-realize right now, lalo kung meron kayong ilang dagok, ilang difficulty na kinakaharap or kinaharap, eto na, mas aware na kayo sa sitwasyon, sa inyong kapareha. Dadaan kayo, ulitin ko, sa ilang changes, patungo sa mas ikatatatag niyong dalawa. Pero, couples, married, kung andito naman na kayo sa sitwasyon na hindi okay, at parang yung awareness nyo naman ay mas more on dito sa pagiging independent, yung kayo na lang muna. Maybe, ito yung para sa ilan, okay, ulitin ko, magkaiba tayo ng sitwasyon. Ito yung pagbabago na inyong titignan or haharapin sa inyong relasyon. Pero ano pa man yan na inyong kinakaharap, merong opportunity ng bagong simulain para sa inyo. Yes, something will end, guys. Something will end to make room for something new. Okay? Depende na to sa inyong pagsasama. Okay, medyo nahirapan si Moonshot talagang mention, pero hindi kailangan laliman kasi magkakaiba ang bawat isa. Pero may transformation, mag-i-evolve kayo patungo palalo doon sa inyong mga highest good, sa inyong destiny talaga, yung purpose. At iba-iba tayo ng path sa part na yan. Okay? For some of you, kung hindi yan mag-apply at single naman, more on sa pera ito or sa ilang agenda, personal ganap sa buhay, trabaho. Ayan, guys. Or talagang pwedeng mag-apply ito para sa lahat tayo. General message, Taurus, may opportunity. New opportunity, new offer, new
project, new client, or pag-level up, may ilang changes, claim na natin to. May magandang flow when it comes to your work, pero maaaring meron din kayong iwan sa part na yan. Halimbawa, kung tataas ang posisyon, ayan, sa mas practical, syempre may iwanan nyo na yung nakasanayan or nakagawian nyo na kung saan kayo ay mas komportable na. Kasi ito, syempre pa, kung ito ay offer something bago, kung may pagtaas, so, andyan yung extra responsibility rin. Kumbaga, maaaring hindi maging madali sa una, pero ito naman po ay wala namang ibibigay sa'yo na something bago or opportunity na hindi mo kakayanin. Hindi yan ibibigay sa'yo kung alam na hindi mo kakayanin. Okay? It could be unexpected para sa ilan sa inyo, unexpected opportunity, but it can be a breakthrough. Okay? Kumbaga, ito na yun. I-claim na natin na may ilang magagandang posibilidad gaano man kahirap sa una itong ilang pagbabago or bago na parating sa inyo ngayong linggo, Taurus. Hello, Gemini! Ito na po ang inyong weekly kapalaran tarot scope para sa bagong linggo from April 15 to 21, 2024. Kuha tayo ng pinaka-exact messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Gemini. Anong maiwan natin para sa kanila? Message. Gemini, ngayong linggo, anong maiwan natin para sa mga Gemini? Okay, may umaangat dito. Kunin na natin. Page of Cups. Gemini. Gemini, Gemini. Okay. Isa-isa. Ayan. Ayan na. The Six of Pentacles, the Chariot, the Page of Cups, Reverse, and the Knight of Swords. Reverse, Gemini. Okay. Okay. So, kanina pa umaangat ang travel, it doesn't matter kung ito po ay long or short trips or short travel lang, kasama ang pamilya, kung saan ay meron kayong pupuntahan, malamang mo dyan, isang direksyon, merong direksyon dito. Maangat yung pagbibigay or pagbibigayan. Reversal tayo every time. So, maaaring ito po ay mag-apply sa iyo or sa ilang tao sa iyong paligid, gaya ng aking na-mention, pamilya, meron kayong something na matatanggap or kayo ito merong ibibigay. May pagbibigayan in short. Or, kung hindi man mag-apply yung pamilya at kayo mangailangan, napakalawak ng pwedeng iparating kahit ito ay sa isang community or even dito sa ating gobyerno, sa bangko, something outside of your wealth. I mean, from other people's money. Okay, merong parating, merong papasok, i-claim na natin yan. Okay, kahit pa sa pagkakataon, tayo ay general message po. Pagkakataon kung saan ikaw itong mangailangan, halimbawa, kailangan mo ng puhunan or meron kang kailangang bayaran. Andyan po, meron kang malalapitan. Andyan ng pag-loan, why not? Matutuganan mo yung ilang kailangan mong harapin, yung responsibilidad or kailangan mong mapagbigyan. Umaangat po dito yung iyong pusong mapagbigay, yung iyong generosity, or yung sense of responsibility na kailangan meron kang ma-share na ang ganda. Or meron kang matugunan na favor, merong maaaring manghingi talaga, okay, or mangailangan. Okay, ito yung nakikita natin. Meron namang pagbibigayan, merong balance, huwag kayong mag-alala. Matutugunan, maharap, you will be financially
COVID. Okay. Para sa ilan, tayo po ay general message. Ang dami nais iparating nito Gemini. Maaaring meron kayong kailangan nais kahit sa simpleng plano or ideya ito na gusto nyong bigyan ng pag-aksyon, but at the same time, hindi pa possible this week. Tayo po ay weekly kapalaran. Meron kayong concern or magiging concern ngayon kasi, di ba, minsan gano sa kagustuhan nating i-push ang isang bagay or isang sitwasyon, ang isang relasyon, hindi naman natin mabibigyan ng control ang lahat Okay, may pagkakataon na hindi umaayon sa atin ang mga sitwasyon. Lalo pa po kung ito ay may patungkol doon sa mga personal niyong kagustuhan. Kasi more on sa pagbibigay mo sa ibang tao yung nakikita ko Yung purpose mo na gusto mong ibigay sa iba, sa pamilya or katrabaho. At ito yung ikaw, parang hindi sa wag naman na ipagsasawalang bahala mo ang sarili. Or itong mga intention mo sa goal. Ano ba yung goal mo pagdating sa pera or trabaho? Siyempre, importante rin yung ikaw dito. Gemini, huwag mong kakalimutan na enjoy din yung bawat movement mo sa work man or relationship. Bigyan mo rin ng concern ng sarili kasi yung selfless love ay umaangat dito. Huwag mong kakalimutan ng ikaw dahil mahalaga ka rin, okay? This is a good time to relax and enjoy din. Sabi ko nga kung travel yun, ayan, do some activities with your family or sa paraan kahit sa bahay lang, get together, magsalo-salo, yung ganon. Baka kasi iba-iba tayo ng paraan guys, kung saan kayo marirecharge. Huwag nyo lang kakalimutan yung pinaka-word ni Moonchild, yung kayo. Okay, stay positive sa sitwasyon or sa emosyon na pwede nyong maramdaman. Kaya naman minsan, di ba, hindi natin sabi ko nga nahaharap or natutugunan lahat. Kasi tao lang tayo. Anyhow, may panlalaban naman dito with Knight of Swords. Ilalaban nyo kung ano yung alam nyong deserve mo at deserve ng ilang tao na mahalaga para sa'yo. Ngayong linggo, para sa inyo, Gemini. Hello, Cancer! Ito na po ang inyong weekly Kapalaran Tarot Scope para sa bagong linggong ito. Ayan, nagbabakil po agad ang Moonchild. Intro pa lang, tayo ay live na live sa ating FB. This is from April 15 to 21, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact messages para sa inyo, Cancer, this week. Anong maiiwan natin para sa inyo? Anong mensaheng gabay para sa mga Cancer? Message. Cancer, ano pong maiwan natin para sa kanila ngayong linggo? Cancer. Okay, marami. Kunin lang natin yung pinakababagsak pa. Okay, ayan na. The Sun. This one is in reverse. The Two of Pentacles. The Six of Wands. And the Devil. This one is in reverse. Hindi po kailangan katakutan. Meron lang po itong kalakip na mensahe. Cancer, Cancer, Cancer. The Sun is an indication po na may pagka-bright, may liwanag. Or ito yung hahabulin, hahanapin nyo yung may kaliwanagan. Yung merong pagkaklaro. Mapausaping pera, trabaho, or kapareha. Or sa inyong sarili, physically, mentally, emotionally, hindi po isang medical advisor ang Moonchild. But maybe this is a sign. Lagi na lang sign to kay Moonchild bilang I have my sun sign din po in Cancer. Meron tayong kailangang i-release, guys. I-release nyo na yung ilang demonyo. Ayan, the devil ay narito. Yung ilang alam nyo hindi na kayo natutulungan.
Hindi na kayo, kumbaga, naiiwanan ng something positive. Bagkus ay napag-iiwanan kayo ng negativity, ng negative energy, ng tension. Sabi ko nga po, physically, mentally, yung alam nyo, madalas alam nyo to sa inyong mga sarili. Yung ilang, sa mas practical, bad habits, unhealthy patterns, or unhealthy people sa inyong paligid. Ito yung iiwasan. Hindi deserve ng inyong mga enerhiya, ito nga po, the sun, ang sitwasyong ito. Okay? I-release, i-let go. Itong alam nyo, hindi na nakakatulong para sa inyo, para kayo magtungo sa inyong mga highest growth or highest potential pa sa buhay. Hindi kailangan laliman kahit sa simpleng, lang to guys, kumbaga, halimbawa, nasasobrahan kayo sa ganito or ganyan. Unti-unti, okay, wag rin naman kayong ma-pressure. Work and life balance lang din. Na hindi mo kailangan i-release lahat ng sabay-sabay. Isa-isa lang. Unti-unti. It will take time. It takes time naman talaga to be healthy. Ayan. Diba? Hindi ito overnight. Walang overnight success kung ito ay may patungkol sa trabaho. Pero, umangat po dito para sa inyong cancer ang indikasyon na merong success. Kung ito lamang cancer, ngayon pa lang tayo ay weekly. Okay? Ay iyong papaangatin at lalabanan mo itong ilang negative vibes dito. Or talagang may pag-angat ng success. Claim na natin yan para sa ilan sa inyo, Cancer. Kahit pare-pareho kayo ng sign, sa realidad tayo po ay magkakaiba ng posisyon, relasyon, sitwasyon. Pero ano pa kung matatalo nyo ito, ayan, yung ilang demonyo dito, Cancer. Patungo po kayo sa mas patuloy na kaginhawahan. Pero isa-isa lang. Parang ang dami kasing nakaatang sa inyo ngayon. Or parang minsan sa isipan, di ba? Sa dami ng gusto nyong gawin, bigyan ng pag-aksyon, physically, mentally, financially, work-wise. Minsan mekos-mekos, so isa-isa lang. Wala kang ibang kalaban dito, okay? Or talagang minsan umaangat yung ating pagiging people pleaser, yung ating pagiging sensitive, wala kang ibang kailangan patunayan pa dito sa ibang tao, kundi para sa iyong sarili, okay? Higit para sa iyong sarili, yung satisfaction na maibibigay mo sa iyong sarili, yung may pagka-balance, na hindi madali, but this is the good time. A sign na to guys, sabi ko, a good time to make changes, positive changes in your life. Dahil ito po, kung ano man yung isa-set mo this week, halimbawa plano, goal, ano pa man yan, ulitin ko, mapaphysical man, or mental, sa yung trabaho man, pera, kung ano yung gagawin mo, kung ano yung ipupunla mo ngayong linggo, Cancer, yung ilang changes, yung ilang pagbabago, tanggapin na natin na meron itong magandang positive outcome. Kahit pa, ito madalas ko namang paalala na ang tanging may iwan lamang po ng mga baraha ay yung maaring madalas kondisyon sa inyong sitwasyon lamang nakaharapin or kinakaharap. Pero yung pinaka-outcome, at the end of the day guys, everything's still up to you. So tulungan ng sarili. Okay? Tutulungan ng sarili. At maging positive lang tayo. Yung enerhiya na positibo, doon tayo mag-focus ngayong linggo para sa inyo, Cancer. Hi Leo, Weekly Kapalaran Tarot Scope. Ito na po ang inyong reading from April 15 to 21, 2024. Kuha tayo ng pinaka-exact message para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Okay, we'll be straightforward para sa mga Leo ngayong linggo. Anong maiwan natin para sa kanila? Message? Leo. Leo, ayan, may bumagsak na. Leo.
Add pa tayo dito. Leo, para sa mga taong maaring makapakinig. Okay. Meron na umangat. The Ace of Wands and the Justice card. This one is in reverse. Okay. So, dito, I see new beginnings para sa ilan sa inyo sa kahit anumang paraan ito, okay, ng bago or anumang pagbabago na gusto nyong gawin pagdating sa inyong mga relasyon or partnership in business pagdating sa pera. Siyempre, hanapin natin dito yung merong balance. Kasi Justice card, reverse po, isang indikasyon na may pagkakataon na ito, sa mas practical, usaping pera na aking na-mention, nawawalan tayo ng balance sa part na yan. Dahil marahil sa mas practical din po ay sa buhay natin ngayon, ang mahal na ng mga gastusin, or talagang umaangat ngayon yung ilang gastusin. May ilang expenses na hindi ganun kadali. I mean, pero this time, guys, napakahalaga na paangatin nyo dito ang inyong disiplina. Kung paano nyo pinangahawakan ng pera. Nasabi ko nga, hindi madali kasi hindi man tayo perfect. At lalo na yung mundo natin ngayon, hindi perfect. Ang daming gastusin, yung mga bilihin, ang hirap mag-save, 'di ba? Pero yung approach lang, unti-unti. Kung meron kang gustong pagbabago or makitang pagbabago, yung mas meron ng comfort, mas maalwan na, huwag ka lang din masyadong ma-pressure, okay? Take it easy. Don't be too hard sa inyong mga sarili. Pat meron tayong nakikitang support dito. Sabi ko nga unang-una, pagdating sa relasyon or partnership, merong someone na pwedeng gumabay sa inyo. Lalo pa sa panahon na pakiramdam mo kulang or kinukulang. Minsan, we just have to approach lang din. Huwag kang mahiya. Lalo pa kung meron ka naman talagang hugot or meron itong dahilan. Lalo sa mga pangangailangan. Okay? Pero yung pinaka-aware ko dito, yung discipline, self-discipline, when it comes to money or relationship. Okay, yan yung maiwan ko doon. Kumbaga, lang to, wants versus needs. So, unahin natin ngayong linggo. Tayo po ay weekly. Yung alam mo ay mas importante na lang muna. At hindi dahil hindi mo deserve, okay, yung mga gusto mo pa. Okay, yung mga palagay mo ay kailangan mo. I mean, aside dito sa mga, alam mo yun, yung essentials. Hindi. Kumbaga, pipili ka na lang muna kung ano yung alam mo o sa palagay mo ay mas importante ngayon. At ipagsantabi mo na lang muna yung mga wants. Okay, ano pa? Andito naman, sabi ko nga, merong support. Meron lang imbalances, guys, na parang hindi natin makuha or hindi mo matanggap yung tamang justice na alam mong deserve mo. Pero ito po ay weekly. Definitely may pagbabago. Kanina ko pa na-mention. Merong bago. So, unti-unti. Wag lang madalian yung proseso at pag nilay-nilayan mo yung higit na nag-iiwan ng diin ngayon sa iyong buhay, pera man o relasyon, may ilang bago sa inyong parating. Bagong offer, bagong opportunity, pag-init palalo ng inyong pakiramdam sa trabaho man o kapareha ito. Para sa inyo ngayong linggo, Leo. Hello Virgo, weekly kapalaran tarot scope. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. This is from April 15 to 21, 2024. Sinisili pa natin yung kalendaryo. Oo, nakakalimutan ni Moonchild. Bagong linggo, Virgo, kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. Virgo, message. Virgo this week. Anong may iwan natin para sa kanila?
Ayan, may bumagsak na. Okay. The Tower. This one is in reverse. Justice card. 5 of Pentacles reverse. And 8 of Wands. Ang ganda naman. So, pinaka-weird, unang-una, Virgo ngayong linggo, yung expectations. Expect the unexpected. May ilang ganap. Okay, position natin ganito. Hindi pala kita sa akin cam. May ilang ganap kung saan ay, syempre pa, ay maaaring meron kang hindi aasahan o inaasahan. Pero along with the other cards, the Tower, Reverse, maganda naman. So, ngayon pa lang claim natin na ito yung something positive. Okay? Kumbaga, halimbawa, meron kayong hinihintay na talaga na ilang sa mas practical dokumento. 8 of Wands, travel documents ba ito? Or justice card, legal documents, or anything related to education. Meron kayong matanggap na balita, impormasyon na in a way, parang para sa ilan, matagal na itong hinihintay. And ito nga, out of nowhere, ito na. Parang hindi nyo inaasahan na darating na, matatanggap nyo na, merong something balita. Okay? Halimbawa lamang yun. Pero ano man itong unexpected, ito po ay something na makikitaan nyo ng magandang progreso ngayong linggo. You will achieve something. Merong achievement. Or merong, ito na yung success. Claim natin yan. Ulitin ko when it comes to travel. Kahit sa simpleng ideya, tayo pa yung weekly, simpleng ideya, plano ito. Or talagang meron ng visible ganap sa part na yan. Meron na kayong ilang inaayos, inaasikaso. Ang balance this week. Although, kung aking i-relate naman to astrologically, kasi right now si Planet Mercury is still in retrograde phase. Definitely may kabagalan eh. May ilang delays. Pero parang iniiwanan po tayo dito ng clarification sa cards mo. Virgo, na huwag ka mag-alala. Okay, kung naramdaman na ito ng ilan sa inyo yung kabagalan, sabi ko nga kung matagal mo na to hinihintay, ano man yan, na may kaugnayan lalo pa sa ibang bansa or sa iyong pag-aaral or even sa religion, sa legal matters, ganyan. Hindi po isang legal advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lamang po tayo. Based lamang ito sa ilang umaangat dito at sa ilang galawan sa astrolohiya. Pero, i-claim natin, magandang posibilidad, kung ito ay may patungkol sa pera, lalo pa kung nakaramdam kayo ng kabagalan, ng flow, or pagdating ng pera, ito na. Mas merong comfort, may security tayo nakikita. I-claim na natin yan para sa'yo. Meron kayong ma-achieve na something. And this is something, guys, na nagmula or magmumula pa rin. Siyempre pa, dito sa patuloy yung binigyan ng focus, ng attention, ng pag-aksyon. Okay? Wag lang natin madaliin. Marahil ito rin po yung message. Kasi, wag madaliin, wag mainip, wag bigyan ng control ang sitwasyon. Ano pa, uulitin ko, ito po ay patungo sa'yo, makakarating sa'yo. Gaano man kabagal minsan ang mga bagay-bagay, good timing lang. At andito ang balance. Andito yung pag-angat ng yung positivity, generosity, and yung good luck. I-claim natin yan para sa inyo. Okay? Ano pang ma-add natin dito? Gusto ko pang kasi 4 cards tong umangat. Ang gaganda. Okay, merong resulta mula dito sa ilang pag-aksyon nyo. Sa trabaho man, ulitin ko, travel or kapareha, partnership in business, napakaraming pwedeng iparating. Tayo po ay general reading. Minsan, kung ngayon palang mag-a-apply yung ilang kabagalan nga or ilang difficulty na may kaugnayan sa work, travel, parang paulit-ulit si Moonchild, or kung meron talaga kayong makaharap na may pagka-demanding na tao or nakatataas, it could be your boss or someone in work or isang kasosyo sa negosyo. Ayan, balance is the key, guys. Ito ay temporary lang. Kung meron man kayong makatensyon, wala tayong control di ba?
halos sa lahat ng bagay, sa kung ano mang pwedeng ibato sa'yo ng buhay. Pero yung control na maibibigay mo sa iyong sarili ngayon ay yung pagiging or pananatiling positibo. Okay? Yung meron kang peace of mind. I mean, yung mas kalma. Dahil pagkatiwalaan mo lang prosesong ito po ay patungo sa'yo. Walang makahahadlang. Ano man ang hinihintay mo or ano man yung na-vision mo ngayon pa lang, parating to sa'yo. Ngayong linggo, para sa inyo, Virgo. Hi Libra, ito na po ang inyong weekly kapalaran Tarot reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po para sa mga Libra ngayong linggo from April 15 to 21, 2024. Kuha tayo ng mensahe para sa inyo. Libra, message. Libra. Libra this week. Libra, ayan. Oh, Three of Wands, the Justice card, kayo to. And the Temperance. Ang kalma naman at ang saya ng linggong to. Para sa inyo, i-claim na natin yan. Light lang. Love and light. Kita mo naman siya. Pakita natin sa live. Tayo po ay live na live. Temperance, kalma, moderate, balance with the Justice card, kayo to mismo, Libra, and the Three of Wands. So, for some of you guys, kahit pa pare-pareho ng signs, napakalawak ng maaring makapakinig nito. Just only take what resonate. Libra, unahin ko tong pagdating sa travel or anything related sa ibang bansa with Three of Wands, international agenda, or talagang meron kayong pagbiyahe, merong, ayun na nga, may travel, Moonchild. Mamamasyal ba kayo? It could be for work or for pleasure, kasi andito ang Justice card, or pwede rin naman, both. Hindi lang kayo nagtatrabaho, pero mag-enjoy din kayo. Or if this is not about physical travel, at wala namang bebiyahe, then sabi ko nga po, maaaring meron kayong koneksyon na mabuo sa ibang bansa. Or kahit sa tao, or kung sa work ito, merong something agenda sa ibang bansa or sa inyong kapareha. Para sa ilan na nasa long distance relationship, maybe this is an indication to connect. Okay, connect, communicate, dahil dito kayo higit na mas magiging masaya at kalma. Mas magiging maliwanag ang kapaligiran. Charot. Hindi. Pero yung level of comfort ay dito po. Okay. Or maybe yun na po, mas praktikal sa anumang paraan kung saan kayo ay mas mapapalapit yung closeness nyo sa pamilya ba to, kapareha, o kayong ulitin, partnership in business, yung bond. More quality time, guys. Libra, kasama ang mahal sa buhay. Lalo pa itong ilang taong malapit sa inyong puso at lalo na rin kung malayo or malayo kayo sa isa't isa ngayon. Light and love. More on relaxation dito. Yung pleasure, yung harmony, ang ganda naman. Sana all yung pagkakalma. Siyempre yung pagkakalma na ito, guys, sa realidad. Sa labas, sa mundo na ating ginagalawan, andyan ang ingay, diba? Yung ilang stress sa pang-araw-araw. Pero as a Libra, you will seek harmony this time. Gusto mo lang ng tahimik, na merong peace of mind, at kung saan ay sumasaya lamang, syempre pa, ang iyong puso, kasama itong mga taong mahalaga para sa'yo. Or kung meron man kayo na ilang nakatensyon, or ilang tao na nagka-conflict kayo somehow in a way nitong mga nakalipas na linggo or araw dito, this time, mas kalma na. Okay? Mas meron ng, or maybe may pag-angat ng kaliwanagan, yung love and light, no solution or resolution. For some of you,
kung talagang merong travel, kung meron kayong inaayos na ilang travel documents or even legal documents, the Justice card ay narito. Claim na natin na merong smooth transactions this time, may magandang paggalaw, or meron kayong something positive na matatanggap ngayong linggo. Actually for some, merong reconnection or connection, reunion, kasamang ilang pamilya or ilang kaibigan ito. Napakaganda. Merong celebration in short. Gaano man yan kalaki or kaliit, pero may pagkasapat sa inyong mga Libra ngayong linggo. Hi Scorpio, ito na po ang inyong weekly kapalaran tarot scope from April 15 to 21, 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po para sa mga Scorpio ngayong linggo. Anong maiwan natin para sa inyo? Message? Scorpio. This week. Ayan. The Strength card, reverse, the Magician, and the Lovers, reverse. Okay. Guys, pinagitnaan yung magic ng hindi ganun, hindi sa walang spark. Okay? Kasi the Lovers, reverse, may pagka-low-key lang, tahimik lang, private para sa ilan. The Strength card, reverse, isang indikasyon na minsan tayo ay napanghihinaan. It could be physically, mentally, emotionally. Okay, sige. Isa-isahin natin na. Tayo po ay general reading. Scorpio, take only what resonate. Huwag nating ipilit ang ilang bagay na hindi para sa atin. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild, pero marahil kaya gumit na itong si Magician, dahil ikaw itong magmamahi ka, ikaw ang magician ng iyong buhay. I mean, sa realidad, wala namang super, magic, walang madalian na solusyon o resolusyon. Pero physically, kung meron kang, ulitin ko, hindi health advisor ang Moonchild, meron kang nararamdaman na hindi masyadong okay, kahit sa simpleng enerhiya na ikaw ay napanghihinaan, listen to your body guys. Tanging kayo ang higit na makapagsasabi dito. Maybe this is a sign to recharge, mag-relax, mag-chill. Sa inyo ring paraan, tayo ay iba-iba rin po nung approach sa part na yan, kung saan kayo higit na makapagpapahinga. Tanungin ng mga sarili kung sino ba ang iyong pahinga, Scorpio. Kung saan ikaw ay magiging kompleto, okay? Kompleto, Ricardo with Magician. Okay. Listen to your body. Yun yung pinaka-ano ko dito. At huwag niyong kakalimutan yung kayo, more on self-care, self-love. Parang yan laging mention mo Moonchild. Pero ito naman talaga yung pinakamahalaga. Huwag mong kakalimutan yung ikaw, yung iyong enerhiya. Deserve ang pahinga. Why not try something new, something different? Sa yung looks, why not? Or sa yung hairstyle, kung paano mo dinadala yung sarili. This is a good time to try something. Kasi nga ikaw yung magician eh. Parang magiging maganda. Kung ano man yung gusto mong baguhin or ilang gusto mong gawin, yung para sa'yo. It's all about you this week, Scorpio. Kahit pa ikaw ay nasa relasyon or merong ilang ganap at work, para sa'yo naman, kahit ikaw na lang muna. Okay? Actually, para bang, or talagang kusang angat that you will have that extra space, extra freedom. Maling ito yung maibibigay mo sa iyong sarili ngayong linggo. Tayo ba yung weekly? Ito kasi, the Strength card. So, yung pinaka-word, yung strength. Pakita natin sa live. Tayo pa yung live na live. May pagkakataon, syempre pa, kung kayo nangihina, or kung meron kayong nararamdaman dyan, magpahinga. Or kung nanaisin, at talagang meron kayong iniinda, hindi isang medical advisor ang Moonchild. Bigyan nyo ng oportunidad na
tutukan ito, okay? Huwag baliwalain at ipakonsulta sa mga profesional ang inyong nararamdaman. Okay, may ilang changes para sa mas ikabubuti or ikai-improve palalo ng inyong sitwasyon at pakiramdam kung ito lamang po ay inyong pahihintulutan. So, tutulungan ng sarili, okay? Papakiramdaman ng sarili. It's all about you this week, Scorpio. Self-care, alagaan ng sarili. Ngayong linggo. Hi, Sagittarius! Ito na po ang inyong weekly Kapalaran Tarot Scope from April 15 to 21, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po para sa mga Sagittarius ngayong linggo. Anong may iwan natin para sa kanila? Message? Sagittarius this week. Sagittarius, anong message ang maiwan natin sa mga taong ito? Okay, medyo mailap. Ayan, meron na. Kumpol na sila. Huy! Okay. Page of Pentacles, Page of Cups, reverse, and the Six of Pentacles, reverse. So, pages ang umangat. Yung inyong pagiging young or kid at heart. Para bang, no matter what your age right now, para yung puso nyo na para kayong bata. Ayan yung pinakaunang message na nakita ko dito. Yung pagiging joyful or playful sa inyong buhay. Or maybe isang message ito, lalo pa kung medyo nagiging busy ang ilan sa inyo pagdating sa trabaho or pang-araw-araw na buhay, gawain. So, maybe ito na yung pinaka-advice. Take some time off your busy schedule na. Alam mo yun, mag-recharge ng inyong mga energy kung saan ay mapapaangat nyo ang inyong mga pusong parang isang bata. Marahil mag-enjoy din pag may time. Okay? Tayo po ay weekly. Ayan, weekly Kapalaran Tarot Scope. Best time bilang andito na rin tayo sa pag-enjoy. So, as a Sagittarius, kayo yung mga travel sign. So, meron kayong travel. Especially for short trips ito, short travel. Kung saan dito, mas may express nyo yung kayo na parang isang bata. Okay? Kasi maaring para sa ilan, maybe ito yung umaangat kasi nagiging seryoso kayo lately sa buhay. Lalo rin po kung meron na kayong ilang responsibility or kayo itong mga breadwinners, providers na hindi madali. Okay? So, take it easy, magpahinga rin, mag-relax, at i-express mo kung ano talaga yung nararamdaman mo sa isang tao or sa iyong sarili, sa iyong pakiramdam dahil deserve mong kumalma. Ayan. Dahil itong ilang responsibilidad na ito sa Sagittarius, yan po ay matutugunan, maharap. Okay, mag-alala. Sa kabila ng ilang pagkakulang. Minsan, itong pagkakulang na ito, sa realidad guys, kahit pa pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba po tayo ng path, nung tinatahak na buhay. Magkakaiba kayo ng edad. So, saan man nag-highlight right now, o nagbibigay din ng buhay ngayon, kahit sa pagkakulang sa oras ito, or sa sapat na enerhiya, ulitin ko po, ito ay mahaharap, matutugunan sa tamang panahon at pagkakataon. Okay, maharap mababayaran kung about sa pera ba ito, magbibigyan ng pag-aksyon. Isa-isa lang. Take everything one day at a time. Okay. Ano bang maiwan natin dito? Definitely po, meron kasing umaangat dito na opportunity. Opportunity, una na sa travel, opportunity sa money, at sa creativity. Dito sa iyong matatawag mong passion o yung mga hilig nyo
lahat yan ay matutugunan. Uulitin ko, mabibigyan nyo ng pagkakataon ng inyong mga sarili. Pero isa-isa lang. Okay? Hindi nyo kailangan pagsabay-sabayin lahat. Enjoy lang din yung enerhiya na alam mong deserve mo yung pahinga. Magpahinga. At hindi posible rin po na makapag-share pa kayo lalo. Kasi di ba kapag nakakapag-recharge tayo ng energy ng sapat, nakakapahinga, paano nga naman natin matutugunan itong ilang responsibility na ito kung ikaw ay pagod na? Or parang meron kang hinahanap na gustong gawin, gusto mong mag-enjoy, magsaya. Kapag nagawa mo yan, naharap mo rin yung alam mong deserve mo at pangangailangan mo sa sarili, dyan mo mas mapaprovide. Okay? Yun yung maiwan ko dito. Yung happiness or yung wealth na alam mong deserve din ng ilang taong ito sa iyong buhay. Okay? So, yung pinaka-word, ano yun, Moonchild? Magsaya. Enjoy life. At huwag masyadong seryoso this week. Para sa inyo, Sagittarius. Hello, Capricorn. Ito na po ang inyong weekly Kapalaran Tarot Scope from April 15 to 21, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-message para sa inyo ngayong linggo. As usual, mensaheng gabay lamang po para sa mga Capricorn. Anong may iwan natin para sa kanila? Message. Capricorn this week. Capricorn. Para sa mga taong ito na makapakinig. Capricorn, anong may iwan natin para sa inyo? Okay, may umangat na. Okay. Capricorn. Capricorn, this week, ano pong maiwan natin? Okay, mailap na. Tingnan natin to. The Three of Wands reverse. The Nine of Cups. Add natin itong pinaka nasa unahan. The Two of Cups. Reverse. Okay. Okay. Capricorn. Meron, ito. Parang babalik ko ng tanong, no? Meron ba kayong hinihintay? Ito, tayo ay general reading. Hinihintay na kapareha, hinihintay na someone, maring ito ay may kaugnayan sa inyong pangarap, or sa inyong nililook forward na sa buhay, maring ito ay someone na nasa ibang lugar or nasa ibang bansa. I will be honest, maring merong ilang kabagalan po. Okay? The Three of Wands. Maring hindi lang ito agad-agad ay, alam mo yun, makatungo sa'yo. Pero ito namang kabagalan na ito, lagi lang nating iisipin na meron at merong dahilan ng lahat. At sa huli, yan po ay para rin sa iyong ikabubuti. Hindi mo pa man yan maisip agad right now. Okay, more on sa pag-focus ito, ano man ang relationship status mo ngayon, Capricorn. Single, in a relationship, married, more on yung sayo, okay? Hindi sa magiging selfish ka ngayong linggo. Pero, more on self-care, self-love. Huwag mong kakalimutan yung ikaw. Lalo pa kung masyado nang nagiging, as a Capricorn, family-oriented din kayo eh. Relationship-wise, andyan yung mga puso nyo. Sa patuloy niyong paglaban, sa buhay, karera, trabaho, gawain, yung efforts, yung energy na inilalaan nyo sa iba, ayan. Minsan may pagkakataon na, 'di ba? Baka nakakalimutan nyo na yung awareness na alam yung deserve nyo naman. Okay? Huwag kayong mainip dito sa ilang gustong makita na tao, sabi ko nga, or bagay, pera. Dahil ito ay merong dahilan.
may pag-highlight po ng iyong pangarap dito. Merong something kayong matatanggap kung saan ay aangat yung kasapatan. Or maybe isang message po na kung ano yung ngayon, yun ang higit na pahalagahan. Okay, kung ano yung nasa harap mo ngayon. Tayo ay weekly, kung ano na lang muna yung ngayon, maging sapat yun. Okay, sabi nga nila, ang pinaka-importante naman ay yung ngayon. Huwag natin masyadong kasi parang higit kayo nagiging futuristic para sa ilan o nagiging advanced kayong mag-isip na hindi masama. Pero don't be too hard sa inyong mga sarili. Iwas pressure. Na kasi baka ganito, ganyan, wala na. Huwag ganun. Take it easy. Maaring meron kayong kailangan mo ng higit na i-priority. Sabi ko nga sa inyong sarili. Kahit kayo na lang muna. Bigyan ng something regalo ang sarili. Sa akin nakita. Lalo pa kung alam nyo naman, ayan. Pasensya na po sa ilang ingay. Alam nyo sa inyong mga sarili na patuloy lang din kayo ng laban. You deserve something na makakapagpasaya sa inyo. You should treat yourself. Ayan. To have fun. Enjoy. Ito, iba-iba naman tayo ng paraan dyan. Maaring kahit sa simpleng oras ito na pwede nyo ilaan sa inyong sarili. Magpaspa, magpaganda. Ayan. Magpahinga rin pag may time. Para sa inyo, ngayong linggo, Capricorn. Hello Aquarius, ito na po ang inyong weekly Kapalaran Tarot Scope para sa bagong linggo na ito from April 15 to 21, 2024. Kuha lang tayo ng ilang pinaka-exact messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po will be straightforward. Para sa mga Aquarius this week, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Aquarius. Aquarius, ngayong linggo. I know sa live, tayo po ay live na live. Hindi ko na ipapakita yung natin, pag-card spread, pero huwag kayo mag-alala. I-upload rin po natin to. Para sa ilan na hindi makaantabay sa live, ayan. Meron nang bumagsak dito. The King of Cups, the Hangman, okay, the Eight of Cups ay narito, the Wheel of Fortune reverse, and the Page of Cups. King and Page of Cups, Eight of Cups. Okay. Eto. Ano natin sisimulan? Parang una kong dito yung inyong mga mood swings. Pagdating sa inyong emotional side. Hindi kailangan laliman yung maring ma-mention ni Moonchild. Tayo po yung general message. Just only take what resonate. Huwag nating ipilit ang sitwasyon na hindi para sa atin. Pero maaring Wheel of Fortune, this one is in reverse. Highs or lows. Minsan sala sa lamig, sala sa init. Parang hindi kayo mapirme. Kahit simpleng isipan nyo lang ito or pakiramdam ngayong linggo. Kumbaga, merong changeable na patterns, methods, or moods ang pwede nyong maramdaman or kaharapin. May pagbabago. Highs or lows, akin yung ulitin. Na hindi madali, at yan, definitely may pag-angat nung sandali. It could be something tension, or sana naman ay huwag maging, or mapunta sa conflict, diba? Pero sabi naman nila nga, sabi nga nila, na idadaan naman ang mga bagay-bagay sa mabuting usapan. So, lalo pa sa init ng panahon ngayon, if ever makadevelop kayo ng mood, lahat naman tayo merong certain mood. So, kalma lang. At, kung makaramdam na kayo ng something, alalahanin nyo tong naiwan ni Moonchild. Kalma daw. Okay? Pero, ang ganda namang pagkakataong ito na paangatin yung tamang pakiramdam, yung balance, yung respect sa bawat isa. Hanggat alam mo naman na para sa iyo ay umaangat lamang yung katotohanan o yung pagiging totoo mo, walang malalim na magiging problema. Basta
Ito, parang message din kay Moonchild. Kasi syempre, palalo pa kung emosyon ng kalaban, minsan napapangunahan tayo niyan. Dahil hindi naman tayo perfect, nagkakaroon ng ilang imbalance. Pero the King and the Hangman, along with your other cards, isang message po ito marahil na, kumbaga, be the bigger person na lang. Ayan, sumasang-ayon yung aming doggies. Kumbaga, kayo na itong higit na umunawa sa sitwasyon, sa tao, ano pat itong pwede niyong kaharapin, if ever lang naman at one point ay mag-apply or ngayon pa lang nakakaramdam kayo ng paiba-ibang moods, reversal tayo, maaaring ito ay kayo mismo or ilang tao sa inyong paligid. Kung ito po ay temporary, in short, okay? Huwag natin masyadong laliman, huwag tayong magstay doon. Iwas tayo sa ilang ilang stress, na alam mong hindi naman syempre pa, hindi makakatulong para sa iyo. Okay? Huwag mong i-welcome itong ilang enerhiya na alam mong hindi para sa iyo. Yun lang yun. Ang habang sinabi ni Moonchild, kumbaga choose your battles wisely. Self-control and focus doon sa alam mong mas kaaya-aya. Mas meron kayong benefits at kung saan kayo higit na magiging masaya. Para sa inyo, ngayong linggo, Aquarius. Hi Pisces! Weekly Kapalaran Tarot-Scope. Ito na po ang inyong reading from April 15 to 21, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact messages para sa inyo. Ngayong bagong linggo, as usual, mensaheng gabay lamang po para sa mga Pisces. Anong maiwan natin para sa kanila? Message. Pisces, this week. Anong maiwan natin para sa mga taong ito? Na maaaring makapakinig. Ano pong mensaheng gabay? Pisces. Okay. May bumagsak na. Okay. The Four of Swords, the World reversed, the Four of Pentacles reversed, and the Knight of Swords. Meron akong ilang naisip na Pisces ngayon na malapit sa aking puso na kung saan ito na. Pero this is a general message, guys. Still, just only take what resonate po. I will be honest. May ilang pagkapagod. It could be physically, mentally, financially. May ilang delays kung unahin natin may patungkol sa pera. Dito kayo naiinip o dito kayo nasusuwit. May ilang glitch, may ilang kabagalan na hindi madali. May pagkakulang, kumbaga. Ulitin ko, tayo po ay sa realidad, guys, kahit pare-pareho kayo ng sign, may mga Pisces na sobra-sobra naman. Meron naman talagang kinukulang. Pero marahil doon sa mga tao o ilan sa inyo na sapat naman, sobra pa nga. Maybe isang indikasyon lang ito na lagi mo lang aalalahanin. Ngayong linggo, tayo po ay weekly. Yung tamang responsibility kung paano mo pangahawakan ng money. Huwag kang magpapasugod-sugod, papabigla-bigla, especially sa pag-i-invest this week. Okay? Lalo pa nga po kung meron itong involved na pera. May iwanan ko na hindi ito yung best week to sign a contract or any documents na kung saan merong something huge or big ganap. Lalo pa kung merong involved na pera. Yung simpleng enerhiya nga lang, diba, hindi na madaling pakawalan eh. Paano pa kung talagang merong something, big? Hindi magiging okay po. Pero pinapaalalahanan ka dito na wag lang magmamadali. Kung wala kayong options but to sign something, to invest into something, hanggat kaya, ay pag-aaralan,
babasahin yung bawat detalye. Baka kasi meron kayong hindi makita or maunawaan, magtanong kung kinakailangan. Huwag kayong mahiyang magtanong. Right med ba ito? Hindi. Paangatin niyo yung pagiging wise. Pagiging clear doon sa intention mo at pwedeng tawag dito, transaksyon ngayong linggo. Huwag magmamadali. Yun lang naman. Para sa ilan na talaga medyo may pagka-low yung energy, money, or pagdating sa relationship. Okay. Ito naman kasi sa hirap ng buhay, sa realidad, the Knight of Swords ay narito. Ito yung pinaka naka-upright lang. Patuloy kayong lumalaban. Patuloy kayong pakita natin sa live. As long as patuloy kayong nag-iinit doon sa inyong motibasyon, inspirasyon, na maharap itong ilang kakulangan, pagkakulang, pagkashort, or pagkabagal ng mga bagay-bagay. Patuloy nyo itong malalagpasan. Patuloy kayong nagtutungo doon sa inyong patutunguhan na mas improve, mas develop na posisyon, situation, relation. Huwag kayong mawala ng pag-aasa. Ayun naman. Set a positive attitude lang din. At yung self-confidence, lagi mo lang alalahanin na as long as meron kang ganyan, napapaangat mo yan, yung tiwala na ikaw ay merong magagawa. Walang imposible para sa'yo. Yung optimistic na mindset and yung self-belief, yan yung makaka-attract okay? Ng mga tama sa iyong buhay. Tamang tao or tamang posisyon. Totoo yun. Maniwala tayo doon. Kung ano yung sinaset nyo sa inyong mga isipan, sa kabila ng ilang hadlang or ilang hindrance or yung ilang glitch, kabagalan na ito ng buhay, you can make positive changes in your life, Pisces. Gaano man ka-slow yung progress as long as you are moving at hindi ka nag-i-stop. While it's okay to pause, wag ka lang mag-i-stop. Wag kang titigil. Okay, manlaban sa buhay. Ano pat? Ang mundo ay umiikot yan. The world is in reverse. Umiikot yan. Aayon din sa atin ang buhay. Okay? Hanggat ikaw ay hindi sumusuko sa iyong laban. Paangatan yung inspirasyon at pagiging positibo ngayong linggo para sa inyo, Pisces.